Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naging tao sa pagsakop sa sananang sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binyati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at magkanganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa dakila sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto po tayo kung saan naririto ang batis ng pag-asa at pagpapala mula sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pwede pa nating pagpalain ang bawat isa, sabihin natin sa bawat isa, "God bless you." Isa pa, parang meron akong hindi nakitang gumalaw na ulo eh. Nga lang siya oh. Matigas ang leeg. Isa pa, "God bless you." Nagkakahiyaan pa yung iba. Ayan, ano? God bless you. Ano po pagkakaiba ng nabuntis na madre sa nabuntis na pare?
Ano ba pagkakaiba ng nabuntis na madre at nabuntis na pare? Pag nabuntis daw po ang pare, ang tawag doon, himala. Pag nabuntis ang madre, misteryo. ang, ang ating pong ebanghelyo ay patungkol sa kapistahan natin o dakilang kapistahan, solemnity ang tawag. Annunciation of the Lord. Ito po yung tinatawag nating dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Magandang balita. Paano magiging magandang balita itong misteryo at himala na ito kung ito naman ay nababalot ang kwentong ito ng pagpapahayag kay Maria na siya ay nagdadalang tao, kung ito ay nababalot ng tila wala sa plano, taliwas sa plano, at nakalulungkot na balita. Ano ibig kong sabihin? Una, si Maria ay dalaga pero nabuntis na. Pag ito po ay hindi nabigyan ng, ano tawag natin dyan, ng justification, kundi ito mapapatunayang si Maria ay walang pagkakamali, ang pagbubuntis ng dalaga ay nangangahulugan ng kamatayan sa pamamagitan ng stoning o bato. Nakatatakot yon. Kaya hindi na kayo mabibigla nung sa bandang unahan, sinabi sa Ebanghelyo, ang sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Kasi si Maria nagulumihanan at siguradong nakitaan ng anghel na siya ay natakot. Kasi bigla siyang nabuntis. Ganong never been kissed, never been touched ni San Jose. Di po ba? Paano man natin masasabing magandang balita kung si San Jose, na mahal si Maria, na inalagaan si Maria, nagplano sa kanilang kasal, isang araw, nabalitaan na lamang niya, nagdadalang tao ang kanyang pakakasalan. Ano na lang ang damdamin ng isang lalaki kung nangyari sa iyo yan? Papakasalan mo na ang iyong fiancé. Planado ang lahat. Bigla na lang nabalitaan mo, buntis ang pakakasalan mo. Matsakit. Pero ang tawag pa rin natin, pagpapahayag ng magandang balita. Yun ang tawag sa ating. At meron pa po dyan, sa bandang huli ng ating ebanghelyo, si Elizabeth na hinihinalang senior citizen na. Biglang nagdalang tao at 6 na buwan ng buntis. Nung dinalaw ni Anghel Gabriel, si Maria. Aba, malaking tsismisan yan. Malaking kwentuhan yan sa umaga. Naku, nabuntis pa yung lolang iyan? Diyos ko, eskandalo, Makate. Di po ba? Pero tingnan niyo po, kahit sa lahat ng parang hindi mo maintindihang nakatatakot, nakalulungkot, pero ang tawag pa rin natin, magandang balita tungkol sa Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Mga kapatid, walang makatatakas sa atin sa mga pangyayari sa buhay na nagbibigay sa atin ng lungkot. Hindi tayo makatatakas sa mga frustration, mga pagkabigo. Hindi tayo makakatakas sa mga karanasan na pagkatapos mong paghandaan, hindi natuloy. Hindi tayo makatatakas sa kwento na pagkatapos ng pahalagahan at mahalin ng lubos-lubos, hindi rin napunta sa'yo. Hindi tayo makatatakas sa kwento pagkatapos mong pag-ipunan ng ilang taon sa iba yung dagat, nagtrabaho ka abroad, nasunog, laging abo na lang ang lahat
ng pinagsikapan mo. Maraming iba't ibang kwento na mayroong kalungkutan, pagkabigo, katatakutan, ang laging nagiging bahagi ng buhay natin. Pero, kung ganito man ang pangyayari sa buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin that we are a failure. Na malas ang buhay na to. Sinumpa na ako ng Diyos. Pinarurusahan na ako ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin iyon. Dahil sa kahit gaano kapangit ang pangyayari sa buhay natin, lalabas at lalabas ang ganda ng Diyos. Dahil sa bandang huli, makikita natin ang magandang plano niya na kaya pala nangyari iyon. Meron palang inihanda ang Diyos para sa akin. Isang kaibigan ko po, 10 years na silang magjowa. Noong 8 taon nila, naghanda na silang magpakasal. 2 years after, 1 month before ikasal, naghiwalay ang dalawa. Hindi mo makausap yung babae. Bugto ang mata. Nakakulong sa kwarto. Walang gustong kausapin. Nakalipas ang 3 taon, alam po ninyo, nagpapasalamat siya, hindi sila nagkatuluyan. May sakit pala yung lalaking dapat niyang pakakasalan. May sakit sa utak na hindi niya nakita for 10 years. After all pala, God saved her. Kahit anong pangit ang nangyayari sa buhay natin, nakatatakot man ito, nakalilito, hindi natin pwedeng sabihin, malas ang buhay kong ito. Pinaparusahan ako ng Diyos. Pinagkakaitan ako ng Diyos. Tinulugan ako ng Diyos. Hindi po. Sa Ebanghelyo na binasa natin o narinig natin, ito ang nagpapaalala sa atin na kahit anong pangit ang buhay na ibato sa atin ng mundo, laging at laging ang magandang plano ng Diyos ang siyang maghahari. Mula sa kanyang karunungan, mangyayari't mangyayari ang kanyang magandang kalooban at plano sa atin. Kailangan lang nating magtiwala. Kailangan lang nating magnampalataya. At yun po yung kwento dito sa Annunciation. Kaya sa bandang huli, ano sabi ni Maria sa anghel? Ano sabi niya? Mangyari nawa sa akin, ayon sa iyong sinabi. Salita ng pagtitiwala sa mga kamay ng Diyos. Salita ng pananampalataya. Ang mahal na Birheng Maria, ang isang tampok na halimbawa sa atin. Ang mahal na Birheng Maria, gagabayan tayo, sasamahan tayo sa ating pagsunod sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Nawa, ang magandang halimbawa ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya ang magpakita sa atin kung gaano pa rin kaganda ang ating buhay. Amen.